Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa na ibinunyag ng Nephrologo 5 Señales na nasa panganib ang iyong mga bato. Mga 2 taon na ang nakakaraan, may isang ginang na 54 na taong gulang ang pumasok sa aking klinika. Tatawagin natin siyang Aling Marta. Umupo siya sa upuan, tumingin sa akin at sinabi, "Doktor, narito ako dahil ipinilit ng aking kapitbahay." Sa tingin ko ay wala akong sakit, ngunit labis niya akong ginulo kaya't naparito ako para lang patunayan na maayos ang lahat. Ngumiti ako, humingi ng ilang routine test at sinabi sa kanyang bumalik sa loob ng 1 linggo. Nang bumalik si Aling Marta na may resulta na wala ang ngiti niya at ganun din ang akin, ang kanyang mga bato ay gumagana ng wala pang kalahati ng kapasidad nito, wala pang kalahati. At alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Wala siyang nararamdamang sakit, meron siyang mga senyales. Oo, sumisigaw ang kanyang katawan para sa tulong, ngunit hindi niya alam basahin ang mga senyales na iyon. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ko inire-record ang video na ito ngayon, dahil ang nangyari kay Aling Marta ay nangyayari sa libu-libong tao araw-araw. Unti-unting humihina ang mga bato, unti-unting nagkakasakit at walang nararamdaman ng tao, hanggang sa isang araw kapag sa wakas ay natuklasan niya to na wala na ang isang bahagi na hindi na niya mababawi pa. Kaya kailangan mong bigyang pansin ang sasabihin ko sa iyo sa susunod na ilang minuto, dahil ipapakita ko sa iyo ang 5 senyales, 5 babala na ibinibigay ng iyong katawan kapag nasa panganib ang iyong mga bato. Ang ilan sa mga senyales na ito ay napakakaraniwan, napakapang-araw-araw na malamang ay matatakot ka kapag napagtanto mong nararamdaman mo ang isa sa mga ito at hindi mo kailanman binigyan ng importansya. Manatili ka hanggang sa huli. Maaaring baguhin ng video na ito ang iyong buhay at hindi ako nagpapalaki. Maaari nitong literal na baguhin ang iyong buhay. Bago tayo pumunta sa 5 senyales, kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang isang bagay na napakakaunting tao ang nakakaalam. At kapag sinabi kong kaunting tao, seryoso ako. Karamihan sa mga taong dinadala ko sa aking klinika ay walang ideya tungkol dito. Ang mga bato ay 2 organ na halos kasing laki ng iyong kamao na matatagpuan dito sa iyong likod, isa sa bawat panig. At ang pangunahing trabaho nito ay salain ang iyong dugo. Isipin na ang iyong katawan ay isang bahay, ang dugo ay ang tubig na umiikot sa buong bahay na iyon, at ang mga bato ay ang filter. Ang filter na naglilinis ng tubig, nagtatanggal ng mga dumi, nagtatanggal ng mga hindi kailangan, at inilalabas ito sa pamamagitan ng ihi. Ngayon, isipin kung ano ang mangyayari kapag ang filter na yon ay nagsimulang barado ang tubig, ay nagsimulang marumi ang mga dumi, ay naipon at ang buong bahay ay nagsimulang magkaroon ng problema. Yan mismo ang nangyayari sa iyong katawan kapag ang mga bato ay nagsimulang mag-iba. Ngunit may isang detalye na mas nagpapapeligro sa lahat. Hindi sumasakit ang mga bato, hindi bababa sa simula. Hindi tulad ng tiyan na sumasakit kapag may problema, hindi tulad ng ngipin na kumikirot kapag namamaga ang mga bato ay nagdurusa sa katahimikan. Unti-unting nawawala ang kakayahan nitong salain ng dugo nang hindi nagbibigay ng anumang senyales ng sakit. At kapag lumitaw ang sakit, karaniwan ay huli na ang lahat. Kaya tinatawag nating sakit ng mga bato ang silent disease. Unti-unti itong umuusad, tahimik, at kapag napansin mo, malaki na ang bahagi ng iyong kalusugan ang nawala. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong humingi ng isang bagay sa iyo ngayon. Kung ang impormasyong ito ay nagkaroon na ng saysay para sa iyo, kung iniisip mo na ang isang miyembro ng iyong pamilya na kailangan marinig ito, pagkatapos ay i-click ang like button dito sa ibaba, ang simpleng kilos na yon ay nakakatulong upang maabot ng video na to ang mas maraming tao na nangangailangan ng impormasyong ito.
At kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel, mag-subscribe na ngayon at i-activate ang bell icon dahil dito ako nagdadala ng nilalaman na maaring talagang magligtas ng iyong kalusugan. Hindi ito pagpapalaki, ito ay impormasyon na nagliligtas ng buhay. Sige. Ngayon ay pupunta na tayo sa unang senyales. Ang unang senyales na maaring nasa panganib ang iyong mga bato ay lumalabas sa isang lugar na binibisita mo araw-araw, ngunit bihirang bigyan mo ng pansin. Ang banyo, mas partikular, ang iyong ihi. Alam kong walang gustong pag-usapan ito, ngunit kailangan kong simulan mong bigyang pansin ang iyong ihi simula ngayon dahil ito ay isa sa mga pinakamalaking tagapagpahiwatig ng kalusugan ng iyong mga bato. At may ilang pagbabago na tunay na sumisigaw ng tulong. Ang una ay ang kulay. Ang isang malusog na ihi ay may kulay na light yellow tulad ng isang napakalambot na tsaa ng chamomile. Kung ang iyong ihi ay patuloy na napakadilim tulad ng malakas na kape, iyon ay maaaring senyales na ang iyong mga bato ay nahihirapan sa pagsala ng maayos. At kung ang iyong ihi ay may kulay na reddish, medyo pinkish o brownish, bigyang pansin dahil maaaring nangangahulugan iyon na may dugo sa iyong ihi. At ang dugo sa ihi ay isang seryosong senyales na nangangailangan ng agarang investigasyon. Ang pangalawa ay ang bula. Napansin mo na ba kung ang iyong ihi ay nagbubula? Hindi ako nagsasalita tungkol sa maliit na bula na lumilitaw kapag ang agos ay tumama sa tubig ng malakas. Nagsasalita ako tungkol sa isang matagal na bula na nananatili doon ng ilang minuto na parang bula ng sabon o pinaghalo na puti ng itlog. Ang bula na iyon ay maaaring magpahiwatig na may protina sa iyong ihi at ang protina sa ihi ay isang klasikong senyales na ang mga bato ay hindi nagagawang gawin ang kanilang trabaho ng maayos. Ito ay parang ang filter ay napinsala na at nagsisimulang magpadaan ng mga bagay na hindi dapat. At ang pangatlo ay ang dalas. Kung mas madalas kang pumupunta sa banyo kaysa sa normal, lalo na sa madaling araw, na nagigising ka ng 2, 3, 4 na beses para umihi iyan, ay nararapat bigyang pansin. O sa kabaligtaran, kung napansin mong mas kaunti ka sa normal na umiihi, iyon din ay isang alerto. Nagkaroon ako ng isang pasyente na naghahanap sa akin dahil sa bagay na iyon. Siya ay 48 taong gulang, nagtatrabaho bilang driver ng truck at sinabi sa akin na nagigising siya gabi-gabi ng mga 3 o 4 na beses para pumunta sa banyo. Akala niya normal lang iyon dahil sa edad. Hindi, na kompromiso na ang kanyang mga bato. Kaya simula ngayon, bago mo hilahin ang chain, tingnan mo, obserbahan ang kulay, obserbahan kung may bula at bigyang pansin ng dalas. Ang iyong katawan ay nagpapadala ng mga mensahe sa iyo sa pamamagang ng iyong ihi. Ngayon ay pupunta na tayo sa ikalawang senyales at ito ay isang bagay na nakakalito sa maraming tao. Nagsasalita ako tungkol sa pamamaga, ngunit hindi ito anumang pamamaga, bigyang pansin. Kapag hindi gumagana ng maayos ang mga bato, nawawala ang kakayahan nilang alisin ang labis na likido mula sa katawan at ang likido na yon ay nagsisimulang maipon at lumalabas sa napaka-partikular na mga lugar. Ang unang lugar kung saan mo ito mapapansin ay sa mga paa at bukong-bukong. Tinatanggal mo ang iyong sapatos sa pagtatapos ng araw at napansin mo na namamaga ang iyong paa na may bakas ng medyas o sandalyas. Maraming tao ang nag-iisip na normal iyon, na pagod lang iyon, na dahil matagal silang nakatayo at minsan oo, ngunit kapag ang pamamaga na iyon ay nagsisimulang mangyari ng madalas, kapag hindi ito nawawala pagkatapos ng isang gabi ng pahinga, iyon ay isang alerto. Ang pangalawang lugar ay ang mukha, lalo na sa paligid ng mga mata. Nagigising ka sa umaga, tinitingnan mo ang iyong sarili sa salamin at napansin mo na namamaga ang iyong mga mata na parang umiyak ka buong magdamag.
Yan ay maaaring labis na likido na hindi nagawang alisin ng mga bato sa gabi at may isang simpleng paraan upang subukan kung ang pamamaga sa mga binti ay nakakabahala. Pindutin ang iyong shin bone gamit ang iyong daliri nang may matatag na presyon sa loob ng mga 5 segundo. Pagkatapos ay bitawan. Kung may naiwan na maliit na marka na matagal bago bumalik sa normal, iyan ay maaaring senyales na ang katawan ay nagtatago ng likido dahil sa mga bato. Naalala ko ang isang pasyente na lumapit sa akin dahil akala niya ay tumataba siya. Sinabi niya sa akin na sa loob ng 2 buwan ay tumaas siya ng 6 na kilo, ngunit wala siyang binago sa kanyang pagkain. Nang imbestigahan namin, hindi ito taba, ito ay likido. Ang kanyang mga bato ay nagtatago ng likido sa buong katawan. Kaya kung napansin mo ang isang pamamaga na walang kabuluhan na lumalabas ng walang malinaw na dahilan, lalo na sa mga paa, binti at muka, huwag mo itong balewalain. Ito ang iyong katawan na humihingi ng tulong. Sabihin sa akin dito sa mga komento, napansin mo na ba ang ganitong uri ng pamamaga? Sumulat ka diyan, napansin ko na o hindi ko kailanman napansin. Binabasa ko ang lahat ng mga komento at sasagutin kita. Pupunta tayo sa ikatlong senyales at ito ay marahil ang pinakamapanlinlang sa lahat dahil ito ay isang sintomas na iniuugnay natin sa lahat maliban sa mga bato. Nagsasalita ako tungkol sa pagkapagod na hindi nawawala, isang matinding pagkapagod na hindi bumubuti kahit pagkatapos ng isang mahimbing na pagtulog. Natutulog ka ng 8 oras at nagigising ka na parang hindi ka natulog. Gumagawa ka ng mga simpleng bagay sa araw-araw at pagod ka na. At pagkatapos ay iniisip mo, dapat ay stress, dapat ay ang pagmamadali, dapat ay ang edad. Ngunit may isang paliwanag na halos walang sino man ang isinasaalang-alang. Kapag ang mga bato ay nagkakaroon ng problema, nawawalan sila ng kakayahang gumawa ng isang substance na tumutulong sa katawan na gumawa ng mga red blood cells sa dugo, at ang mga red blood cells na yon ang nagdadala ng oxygen sa lahat ng iyong organ, sa lahat ng iyong kalamnan. Kaya kapag ang mga bato ay nagkakaroon ng problema, ang katawan ay gumagawa ng mas kaunting mga cells na yon, mas kaunting oxygen ang nakakarating sa iyong mga tissue at ang resulta ay ang matinding pagkapagod. Para ang iyong katawan ay nagsisikap na gumana gamit ang kalahati ng gasolina. Isipin ang isang kotse na nagsisikap na umandar na halos walang laman ang tangke. Oo, umuusad ito, ngunit walang lakas, walang enerhiya, nagkakaroon ng problema. Yan ang nangyayari sa iyong katawan at mayroon pa. Ang pagkapagod na yon ay sinasamahan ng iba pang mga sintomas na hindi mo man lang naiugnay. Hirap sa pag-concentrate, sa pangangatuwiran, sa pag-alala ng mga bagay. Isang pakiramdam ng patuloy na ginaw kahit na mainit ang panahon. Hirap sa paghinga kapag gumagawa ng mga simpleng bagay tulad ng pag-akyat ng hagdan o paglalakad papunta sa pinto. No? Ang lahat ng iyan ay maaring may kaugnayan sa mga bato at ang mga tao ay nagdurusa sa bagay na to sa loob ng buwan, minsan sa loob ng mga taon, umiinom ng bitamina, umiinom ng mga pampalakas, iniisip na kulang sila sa bakal at ang tunay na problema ay nasa mga bato, tahimik, lumalala sa bawat araw na lumilipas. Karaniwang kong sinasabi sa aking mga pasyente, kapag mas malaki ang pagkapagod kaysa sa nararapat sa iyong routine, may mali at kailangang isama ang mga bato sa listahan ng mga pinaghihinalaan. At ngayon, kailangan kong pag-usapan ang ika-4 na senyales at ito ang pinakamadalas na nakakagulat sa mga tao. Ito ang senyales na kapag ikinuwento ko sa klinika, nalalaki ang mata ng tao at sasabihin sa akin, Doktor, matagal na ako may ganyan at hindi ko kailanman naisip na maaring mga bato ito. Nagsasalita ako tungkol sa isang matagal na pangangati sa balat, isang pangangati na walang malinaw na sanhi. Hindi ito allergy, hindi ito tuyong balat, dahil sa panahon hindi ito reaksyon sa sabon o sa damit.
Ito ay isang pangangati na nanggagaling sa loob na nakakainis buong araw na minsan ay gumigising sa iyo sa gabi at hindi bumubuti sa moisturizing cream o sa gamot sa allergy. Alam mo ba kung bakit nangyayari ito? Kapag hindi sapat ang pagsasala ng dugo ng mga bato, ang mga toxin, ang mga dumi na dapat ay lumabas sa katawan sa pamamagitan ng ihi, ay nananatiling umiikot sa dugo at ang mga toxin na yon ay naipon sa ilalim ng balat at ang reaksyon ng katawan ay ang pagkakamot para itong sinusubukan ng iyong katawan na alisin ang mga ito sa anumang paraan. Kasama ng pangangati, madalas ding lumilitaw ang napakatuyong balat, magaspang, madaling magbalat, at may kakaibang tono ng balat, isang medyo kulay abo, medyo dilaw na kulay na hindi normal. Nag-aalaga ako ng isang ginoong 62 taong gulang na lumapit sa 3 dermatologist dahil sa pangangati sa buong katawan. Uminom siya ng anti-allergy, naglagay ng pamahid, nagpalit ng sabon, nagpalit ng mga kumot, walang gumana. Nang sa wakas ay nagpa-examine siya sa mga bato na tuklasan niya na meron na siyang malaking pagkawala ng function. Ang pangangati ay ang kanyang katawan na sumisigaw ng tulong at walang nakikinig sa kanya. Kaya kung meron kang pangangati sa katawan na hindi nawawala, na walang malinaw na paliwanag, mangyaring huwag mo itong baliwalain. Pumunta sa doktor at ipaimbestiga ang mga bato, maaring ito ang nawawalang piraso sa puzzle. At ngayon ay pupunta na tayo sa ikalima at huling senyales. At ito ay nagtatapos ng larawan sa isang paraan na ikagugulat mo dahil ang senyales na ito ay lumalabas sa isang lugar na hindi mo kailanman maiuugnay sa mga bato. Ang iyong bibig, mas partikular, isang metalikong lasa sa bibig na parang sumasipsip ka ng barya. Isang kakaibang lasa ng metal na lumilitaw ng biglaan at hindi nawawala. At kasama ng lasa na iyon ay nawawalan ng gana sa pagkain. Nawawalan ng lasa ang pagkain. Ang ulam na gustong-gusto mong kainin ay biglang tila walang lasa, walang lasa. Minsan, nakakaramdam ka pa ng pagduduwal. At maraming tao ang nagsisimulang magbawas ng timbang dahil dito, dahil hindi sila makakain ng maayos. Alam mo ba kung bakit nangyayari ito? Kapag hindi sapat ang pagsasala ng dugo ng mga bato, isang substance na tinatawag na urea, ang nagsisimulang maipon sa katawan at ang labis na urea na iyon ay umaabot sa laway, binabago ang panlasa at lumilikha ng nakakatakot na metalikong lasa sa bibig. Para itong ang basura na dapat ay lumabas sa pamamagitan ng ihi ay nagsisimulang lumabas sa ibang paraan. At ang bibig ay isa sa mga ito. At may mga tao na nakakaramdam pa ng kakaibang amoy ng hininga. Isang malakas na hininga na may amoy na parang ammonia na hindi bumubuti sa toothbrush o sa mouthwash. Dahil ang problema ay wala sa bibig, ang problema ay nasa mga bato. Nagkaroon ako ng isang pasyente na lumapit sa akin na iniisip na may problema siya sa tiyan. Sinabi niya sa akin na hindi siya makakain, na lahat ng bagay ay may masamang lasa at nawawalan siya ng timbang nang hindi sinasadya. Humiling ang pangkalahatang manggagamot ng endoscopy, ultrasound ng tiyan, mga pagsusuri sa atay, lahat ay normal. Nang sa wakas ay may humiling ng mga pagsusuri sa bato, doon lumabas ang sagot. Ang kanyang mga bato ay humihingi ng tulong at ang unang lugar kung saan lumabas ang sigaw ay sa bibig. Ngayon, sagutin mo ako dito sa mga komento sa 5 senyales na ipinakita ko sa iyo. Ilan sa mga ito ang naramdaman mo na o nararamdaman mo ngayon, isulat mo ang numero. Maring 0, maring 1, maring 5. Gusto kong malaman at kung kilala mo ang isang tao sa iyong pamilya, isang ama, isang ina, isang lolo, isang lola, isang kaibigan, na nakakaramdam ng isa sa mga bagay na to, mangyaring ibahagi ang video na to sa taong iyon ngayon din. Maaring ito ang tulak na kailangan niya para pumunta sa doktor. Ngayon, kailangan kong pag-usapan ang pinakamahalagang bahagi ng buong video na ito.
Dahil walang silbi na ipakita ko sa iyo ang mga senyales kung hindi ko ipapakita sa iyo kung ano ang gagawin. At ang magandang balita ay sa karamihan ng mga kaso ay mapoprotektahan ang mga bato sa pamamagitan ng simpleng mga aksyon na maaari mong simulan ngayon. Ang una ay ang tubig. Tila napakasimple alam ko, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi umiinom ng sapat na tubig at ang tubig ang gasolina ng mga bato. Ito ang tumutulong sa mga bato na gawin ang trabaho ng pagsala ng dugo. Kung walang sapat na tubig para itong humihingi sa filter na gumana ng tuyo, mas mabilis itong masisira. Ang pangkalahatang rekomendasyon ay uminom ng halos 2 litro bawat araw, ngunit nag-iiba iyan sa bawat tao. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa perpektong dami para sa iyo. Ang pangalawa ay ang pangangalaga sa iyong pagkain at dito kailangan kong maging direkta. Ang labis na asin ay isa sa mga pinakamasamang kaaway ng iyong mga bato. Ang asin ay nagiging sanhi ng pagpigil ng likido ng katawan, nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapabigat sa mga bato. Ang mga naprosesong pampalasa, ang instant na sopas, ang cured meat na puno ng sodium, lahat ng iyan ay unti-unting sumisira sa iyong mga bato sa paglipas ng mga taon. Hindi mo kailangan alisin ang lahat ng sabay-sabay, ngunit kailangan mong simulan ang pagbabawas. Ang pagpapalit ng naprosesong pampalasa ng natural na pampalasa, bawang, sibuyas, sariwang damo ay nakakagawa na ng malaking pagkakaiba. Ang pangatlo ay ang pagkontrol sa presyon ng dugo at asukal sa dugo. Ang dalawang kondisyong ito, ang mataas na presyon ng dugo at mataas na asukal sa dugo, ang dalawang pinakamalaking sanhi ng problema sa bato sa buong mundo. Kung meron kang mataas na presyon ng dugo o mataas na asukal sa dugo at hindi mo ito kontrolado ng maayos ang iyong mga bato, ay nagdurusa sa mismong sandaling ito. Uminom ng iyong mga gamot ng ayon sa reseta, pumunta sa iyong mga konsultasyon, magpa-follow up na pagsusuri. Hindi ito maaaring paglaruan. Ang ikaapat, at ito ay mahalaga, magpa-examine ng regular. Merong 2 simpleng pagsusuri na nagpapakita kung paano ang iyong mga bato. Ang isa ay ang pagsusuri sa dugo na sumusukat ng isang substance na nagpapahiwatig kung ang filter ng mga bato ay gumagana ng maayos. Ang isa pa ay isang simpleng pagsusuri sa ihi na nakakakita kung may protina kung saan hindi dapat. Ang mga to ay abot kayang pagsusuri mabilis at maaaring makakita ng problema sa simula. Kapag meron pa ring magagawa, tanungin ang iyong doktor sa susunod na konsultasyon. Sabihin mo sa kanya, Doktor, gusto kong tingnan kung paano ang aking mga bato. Ganun lang kasimple. At ang ikalima ay ang paghinto sa pagme-medicate sa sarili. Alam kong lahat ay umiinom ng kaunting gamot para sa sakit ng ulo dito at iba pa para sa sakit ng likod doon. Ngunit marami sa mga gamot na iniinom natin nang hindi iniisip, lalo na ang mga anti-inflammatory, ang mga iniinom ng lahat para sa sakit, ay lubhang mabigat para sa mga bato. Ang pag-inom nito, paminsan-minsan na may gabay ng doktor ay ayos lang. Ngunit ang pag-inom nito sa sarili mong pagkukusa bawat linggo ay parang pagbibigay ng suntok sa iyong mga bato unti-unti. Sa paglipas ng panahon, lumalabas ang pinsala. At ngayon gusto kong iwanan ka ng isang mensahe na itinuturing kong pinakamahalaga sa lahat ng sinabi ko hanggang dito. Naalala mo ba si Aling Marta ang ikinuwento ko sa iyo sa simula ng video? Yung lumapit sa klinika dahil lang ipinilit ng kanyang kapitbahay. May magandang balita ako para sa iyo dahil natuklasan namin ang kanyang problema sa tamang oras. Hindi ito madali. Kailangan niyang baguhin ang maraming bagay sa kanyang buhay, sa kanyang pagkain, sa kanyang mga gawi, sa kanyang mga gamot. Ngunit ngayon, pagkalipas ng 2 taon, matatag ang kanyang mga bato. Hindi niya kailangan ng dialysis, hindi niya kailangan ng transplant. Normal siyang nabubuhay at lahat ay dahil may isang tao sa kasong ito
ang kanyang kapitbahay na nag-alala ng sapat upang ipilit na pumunta siya sa doktor. Kaya gusto kong ikaw ang maging taong iyon para sa isang tao. Marahil ikaw mismo ay nakakaramdam ng isa sa mga senyales na ito at hindi mo alam kung ano ito. Ngayon, alam mo na. Kaya huwag mo tong ipagpaliban. Mag-schedule ng appointment, humingi ng mga pagsusuri, alagaan ang iyong mga bato habang may panahon pa. At marahil may isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ito. Isang ama na nagrereklamo ng pagkapagod, isang ina na namamaga ang paa, isang kaibigan na nagkomento tungkol sa kakaibang pangangati. Ipadala ang video na to sa taong iyon, ibahagi ito ngayon din. Maaring ito ang impormasyon na magbabago sa kanilang kwento. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia, isang nephrologist, at ang channel na ito ay umiiral para sa isang dahilan lamang upang bigyan ka ng kalidad na impormasyon na maaaring magprotekta sa iyong kalusugan. Kung ang video na ito ay nagkaroon ng saysay para sa iyong mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell at i-like ito. Bawat like, bawat subscription ay nakakatulong upang maabot ng video na ito ang mas maraming tao na kailangan marinig ito. At i-click ang video na ito sa tabi dahil naghanda ako ng nilalaman na bumubuo sa lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Kita-kita tayo doon.